At kaugnay ng balitang iyan, makakasama natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua na siya ring chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability. Magandang hapon po sir at welcome back sa Arangkada Balita. Ay, magandang hapon po sa lahat po. Alright, Congressman Joel, naririnig niyo po ba ako? Opo, medyo napuputol. Lang po yung linya Congressman. nyo, Congressman. Oo. Check lang po namin kung check lang narinig po niyo po namin yung audio ninyo. Hello? Ayan, okay. Hello? Alright, okay. Hello? Okay. Congressman, unang tanong, bakit po sa tingin ninyo ay pilit na iniuugnay ng ilang grupo itong si dating Speaker Martin Romualdez sa issue ng flood control? Congressman, medyo hindi lang talaga maganda yung signal. Okay. At tatawagin natin ulit si Congressman Chua. Pero yun nga, magandang pag-usapan kasi nakakailang ulit na rin kasi na pilit na inugnay kung matatandaan nga na. Iba-iba nga yun, mula sa AI video, yung paggamit ng illegal na droga, di ba? Tapos nung nagkaroon pa, naalala mo yung isang si Gutesa, di ba? Yung nag-surface na isang witness na laban kay dating Speaker Romualdez. Na nawala na. Na nawala na Nasaan ngayon. na kaya yun? Yun nga, Actually, hanggang ngayon yun wala gusto kong malaman. At least man lang makita natin kung okay ba siya. Oo, doon lang siya sumipot, tapos nawala na siya again. Tapos ito, may dalawang babae na pumunta sa Senate Blue Ribbon Hearing Committee para naman tungkol sa isang property, alleged property na kinumission daw bilang contractor ang mga Diskaya. Bagay naman na i-deny na. Mismo ni Diskaya na sinasabi niya, hindi niya kilala yung dalawang babae na humarap sa kanya. So, okay. Andiyan na po ba si Congressman Chua? Kong? Hello? Hello? Yan, better. Okay. Alright. Yes, sir. Siguro po narinig niyo yung aming usapan. Pero yun nga, syempre yung mga tao, meron pa rin na feeling na may dapat daw panagutan itong si dating Speaker Martin Romualdez. At ngayon nga, pilit siya na iniuugnay ng ilang grupo sa issue ng flood control. And also, syempre, hindi natin makakaila. Siya naman po kasi ang Speaker of the House. At syempre, meron pong command responsibility na tinatawag. Congressman? Tin po ninyo nung nakaraang committee hearing ng Senate, meron pong dalawang nilabas na testigo. Opo. Kung saan sinasabi po nila na apparently binili daw po nung minention po yung pangalan ni former Speaker Martin dito po sa isang property, apparently sa may Forbes, kung hindi po ako nagkakamali. Subalit ito po ay pinabulaanan ni Curly Diskaya. In fact, mismong ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson, ang nagsabi na walang nag-uugnay. Dahil kung titingnan po ninyo yung kanilang statement, ito po ay lumalabas na isang hearsay. Oo nga po. So, opo. Kaya nga po, ang alam po ninyo, hindi naman po madali naman pong magbintang. Pero siyempre, nasa court of law po tayo. Ito po ay hindi naman po pwede na basta ka na lang magbibintang, iuugnay mo nang wala namang direct link o direct connection. Pero yun nga, Congressman, paano ba yung hindi ba natin ini-screen yung mga ganitong klase? Kunyari, may pupunta sa isang klaseng hearing. Kasi hindi naman sa outright sinabi ko, i-dismiss or isasantabi mo yung, kumbaga, yung isang testimonya. Pero dapat, kasi nasasayang din, malaking oras yung nauubos doon sa Even hearing. resources. Oo, yung resources. Pero yun nga, sir, paano ho ba yung sa ganyan? Wala ho bang screening muna dyan? Katulad nung kay Gutesa, nagpakita one time, tapos sumunod, wala na. Tapos ito, may dalawang babae, na pag inisip mo naman, is wala naman na itutulong dun sa flood control anomalies. Yun na nga. Sayang lang oras at pera ng taong bayan din dyan, no? Paano ho ba yun, Congressman? Hindi ba siya talaga na-screen? Kailangan mo talaga i-entertain siya? Well, para at least hindi po mabigyan ng baka sabihin naman po hindi may mga Kong? opportunity lahat na makapagsalita. Opo. But siyempre, kagaya nga po ng sinasabi ko, lumalabas yung statement po nung dalawa ay purely hearsay.
at wala po silang personal knowledge doon sa sinasabi po nila. Ayun na nga eh. So, kailangan po, hindi ba dapat, i-screen na may matibay dapat na ebidensya sana ng At hindi basihan. ginugulo lang yung... Hindi nga yung very obvious naman na hearsay na to, di ba? Bakit papayagan pa yung mga ganong klase ng testimonya or testigo na parang ang basihan mo ay chismis? Oo. Mas maganda ito pong tanong na to ay mas maganda maipukul po doon sa Senate. Dahil sa kanila po ito lumabas, hindi naman po ito sa Congress. Pero Congressman, sa inyo ho ba, kunyari sa Congress, may iba kayong set of rules? Kumbaga kayo, di ba, sa Quadcom or sa mga committee hearing, kayo ho ba, paano yung naging sistema nyo? In-screen nyo ho ba bago paupuin doon? Naman kasi din minsan makokontrol, may mga iba magsasabi na ganito, ganyan. Okay. So minsan, in the middle of the hearing, biglang magpapago. May mga ganun talaga Nag-iiba yung nangyayari tono. yun. Maski sa korte, nangyayari rin po yan eh. Kaya hindi mo rin naman po pwedeng isisi sa mga miyembro po ng Blue Ribbon. Maiba naman po tayo. Ano po ang tingin nyo dito sa ginawang move ni Congressman Sandro Marcos na mag-inhibit dito po sa posibleng impeachment complaint laban sa kanyang ama? Siguro tama lang naman po yun, out of delicadeza, para hindi po mabigyan ng kulay ang impeachment complaint na sa ganun hindi masabi na ini-impluwensyahan niya ang magiging outcome netong impeachment complaint labang sa kanyang ama. Abangan na lang po natin ang mga susunod na kabanata. Well, maraming salamat po sa inyong oras. Chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability, 3rd District Representative po ng Manila, Congressman Joel Chua. Salamat, sir. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.